Una sa lahat, hangin at ulang dala ng bagyong Kabayan nagpaguho ng tulay at nagpabagsak ng mga puno sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero ang bagyo, naging low pressure area na lamang. Yun nga lang, baka raw lumakas ulit at maging bagyo na naman. Pati ibang bansa, binabagyo rin ngayong magpapasko. Sa Australia, may naispatang buhaya sa baha. Habang sa Argentina, 13 ang patay nang mabagsakan ng dingding. Yan at iba pang balita, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Saktong isang linggo bago ang Pasko, tama na ang matinding traffic at presyo ng mga pang Noche Buena nagmahal. Sana man kaya makakabili ng mga murang panregalo. Para naman sa bagong taon, lahat ng klase ng paputok gustong ipagbawal para iwas disgrasya gaya ng sumabog na van na may kargang mga paputok sa Marikina. Etong disgrasya, terminal ng langis sa isang bansa sa West Africa, sumabog at nasunog, 11 ang patay. Pagkamatay ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez, iniimbestigahan ng mga pulis. Pamilya ng aktor may panawagan sa publiko. Issue raw ni Andrea Brillantes at Catherine Bernardo, bakit pinagpipiestahan online? At Santa Claus is coming to town. Christmas wish ng mga bata, binabasa na niya. Pero si Santa, meron din daw sariling wish. Uminat naging low pressure area na ang bagyong Kabayan. Pero bago yan, pinaguho nito ang ilang tulay at pinabagsak ang mga puno. Pinakahinagupit ang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero kahit na LPA na ito ngayon, posible raw na maging bagyo ito ulit. Narito ang report. Malalakas na hangin at ulan. Yan ang naramdaman sa Bislig City, Surigao del Sur simula kagabi hanggang ngayong araw dahil sa bagyong Kabayan. Nasa signal number 1 ang probinsya hanggang kaninang tanghali. Sa Tandag City, sa kaparehong probinsya, malalaking sanga ng puno ang nagbagsakan at tumama sa mga sasakyan sa isang parking lot. Yupi-yupi at basag-basag tuloy ang mga salamin nito. Bumigay naman ang Lamiawan Bridge sa Caraga, Davao Oriental dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ang tulay ang nag-iisang tawiran ng mga residente sa poblasyon papunta sa Barangay Pichon. Sa Davao City, nakatenga ang mga bangka sa Pampang. Bawal kasing pumalaot dahil sa sama ng panahon. Apektado tuloy ang island hopping sa Samal Island. Dito lang kami nag-stay sa Pantalan. Ang mga booking na-cancel, ma'am. Kasi hindi ba tayo magawa dyan kasi bawal man. Ay masama ang panahon. Pati Visayas, hindi nakaligtas sa hagupit ng bagyong Kabayan. Sa Cebu City, nagkabasag-basag ang salamin at UP ang ibabaw na bahagi ng isang taxi sa Osmeña Boulevard matapos madaganan ng puno. Sa Pantalan nila, mahaba ang pila sa ticketing counter dahil maraming nagpaparebook at refund. Sinuspindi kasi ang mga biyahe ng barko. Higit 1,000 pasahero tuloy ang stranded sa Pantalan. Nasa 700 sa kanila, pinatuloy muna sa evacuation centers. Ibinaba na sa low pressure area ang bagyong Kabayan. Huli itong namataan sa bahagi ng Impasugong, Bukidnon. At tinatahak na ngayon ang hilagang kadluran ng bansa sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil dyan, inalis na rin ang signal number 1 sa maraming lugar sa bansa. Pero ayon sa Pag-asa, posibleng makaipon ng lakas ang LPA at maging bagyo ulit habang tinatahak ang Sulusi. Bukas hanggang sa Miyerkules, inaasahang lalapit ito o dadaan sa Kalayaan Islands. Ready ba ang inyong mga pang Noche Buena? Nakaamba pa rin panamang tumaas ang presyo ng ilang gulay at karneng baboy. Mga kakanin nga na paboritong food trip sa Simbang Gabi, nagmahal na rin. Nasa frontline balitang yan si Shyla Francisco. Damang-dama ng mga nagsisimbang gabi ang taas presyo ng ilang kakanin. Sa Baclaran,
70 pesos lang noon ang puto bumbong special. Pero ngayong taon, 80 pesos na. Itong matindi pa sa special, yung regular order ng puto bumbong. 40 pesos dati, 60 pesos na ngayon. Ang special bibingka naman, 100 pesos na. 60 pesos kapag regular. Ang dahilan ng taas presyo. Alin po yung yung malagkit. Yung mga po, nilalagay po sa sa toppings po. Tsaka yung gatas. Patikim pa lang yan dahil pati ang mga pang Noche Buena nakaamba na ring magmahal. Gaya ng karneng baboy sa Metro Manila, hanggang 5 piso ang itataas kada kilo. Maraming ngayon mga baboy na pero alam niyo lang pag magde-December sila na mismo ang Kaya ang nangyayari yung mamimili ang tsaka kaming mga ang nagsasaper. Sa mga umiiwas naman sa mga putok-batok na pagkain at gustong maggulay sa Pasko, mura pa ngayon ang presyo. Pero mapapa may gulay na raw sa mga susunod na araw. Posibleng magtaas ng hanggang 50 pesos dahil sa kinakapos na delivery. Konti lang ang supplier namin pag magkapasko. Kasi nga, minsan yung iba, nagbabakasyon sila. Nagtatraffic, tapos minsan yung ibang magbabiyahe, tinatamad sila. Pero giit ng Samahang Industriya na Agrikultura o SINAG, walang dahilan para magtaas ng presyo, lalo't murang farm gate price o benta ng mga magsasaka. So far, lahat naman ng production is maganda. Yung pork, chicken, vegetable, ang rice natin, ang palay, maganda naman yung pag-ani. So, wala tayong nakitang may problema for this year up to end of the year. Yung weather, yung dumating na nasa Mindanao naman, so wala tayong nakitang problema. Mungkahi ng grupong SINAG sa Department of Agriculture, bantayan ang presyuhan sa mga palengke. Madalas daw kasing magpatong sa presyo ang mga biyahero tuwing Pasko, lalo't mabilis ang bentahan. Kabilang sa nakakadagdag ng bigat sa presyo ang petrolyo na may dagdag bawas bukas. 10 centavos sa kada litro ng diesel ang dagdag singil, habang may rollback naman na 85 centavos sa kada litro ng kerosene. Walang galaw sa gasolina. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Habang palapit ang Pasko, pahaba naman ang pahaba ang trapiko. Lalo ngayong marami ang humahabol sa pagbili ng pangregalo. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Eksaktong 1 linggo bago ang Pasko, humahabol sa pamimili ng panregalo ang ilan nating kababayan. Ang traffic sinusuong. Pamasko na po sa anak ko, traffic. Galing kami ng Malibay. Mayroon kasi ng traffic naman kahit naman traffic lagi. Minsan wala, minsan mayroon. Ngayon kasi gabi na, walang ganong tao na. Sobrang stress, syempre mainit, tapos pabago-bago yung panahon natin. Ngayon lang tayo naging free sa sa Christmas Habang papalapit ang Pasko, pahaba rin ang pahaba ang trapiko. Ang iba naman dumarayo pa sa ibang lugar para lang makamura, gaya sa Christmas Tiangge sa Taytay Rizal. Kayo ang mananawa sa mahigit 5,000 tindahang pagpipilian. Nadat na ng News 5 dito si Eileen Ocampo. Sulit na sulit daw ang budget niyang 1,000 piso. Mas marami kang mabibili pag dito. Siguro po yung 1,000 ko sobra pa. Sa halagang 50 pesos, may bagong polo na kayo. 200 hanggang 250 pesos naman sa polo shirt. Pagdamit pambata, nagkakahalaga ng 50 hanggang 250 pesos. Meron ding sapatos, bag at marami pang iba. Pwede pang tumawad. So ngayon dapat baba ka lang ng presyo para para kung ibig ko sabihin maubos na lang yung paninda mo. Para sa isang taon last year, bago na naman. Diba? Baksak na. Kaya papuntay mo sila rito sa Maisol. Kung may mga naghahabol ng pamimili, meron namang mga biyahe na pauwi sa kanilang mga probinsya para doon magpasko. Hassle ang inabot ng ilang pasahero sa pre-departure area ng Manila North Port kaninang umaga. Hanggang labas ng Pantalan, nakaupo na sa kalsada ang mga pasahero. Pansamantala kasing sinuspinde ang biyahe ng mga barkong pa Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Kabayan. Kanina, ininspeksyon ng Philippine Coast Guard ang Pantalan. Kinumusta ni Coast Guard spokesperson Armand Balilo ang mga pasaherong stranded.
Tinataya ng PCG na halos 6,000 pasahero ang stranded sa buong bansa. Kabilang dyan si Rosalita. Umaasa siyang makakauwi ng Sultan Kudarat at makita ang ina. Ay, excited din kasi ako makakauwi eh. Kasi sa 2 taon ko na sa ibang bansa, ngayon na naman din ako babalik ng Pilipinas. Naka-heightened alert ang Coast Guard sa gitna ng masamang panahon. Ngayong gabi, naibalik na rin sa normal ang biyahe sa Manila North Port. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Patay ang isang dalagita matapos matamaan ng timilapong gulong ng 10-wheeler sa Makilala, Cotabato. Habang sa Ilocos Sur naman, patay rin ang nadisgrasang lasing na tricycle driver. Yan iba pa sa Frontline Report ni John Arawa. Sa poll sa CCTV ang pagdaan ng tricycle na ito sa National Highway sa Bantay, Ilocos Sur, pasado alas 7 kagabi. Nag-overtake ito sa sinusundang motorsiklo. Saktong dumaraan ang isang bus sa kabilang linya kaya nakabanggaan ito ng tricycle. Tumilapon ang tricycle driver na si Edmond Berdugala, 41 anyos. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Lumalabas sa investigasyon na lasing si Berdugala na mangyari ang aksidente. Hindi na nagsampa ng reklamo ang pamilya ng biktima pero nangako ang kumpanya ng bus na tutulong sa pagpapalibing. Sa Makilala, Cotabato naman, patay ang 13 taong gulang na babae matapos masapol ang reserbang gulong mula sa umaandar na 10-wheeler. Naglalakad daw sa tabing kalsada papasok sa eskwelahan ang dalagita kasama ang 11 anyos ng kapatid nang tamaan sila ng spare tire nitong December 13. Dinala pa sa ospital ang 13 anyos na babae pero binawian din ng buhay makalipas ang 2 araw. Nagpapagaling pa ang nakababata niyang kapatid. Nagkaariglohan naman ang driver at pamilya ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Gusto ng tuluyang ipagbawal ng DILG ang mga paputok. Kasunod yan ang insidente sa Marikina kung saan sumabog ang isang van na may kargang mga paputok. Nasa Frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Tumalusik. Nanghihina at sugatan ang lalaking ito habang nakaupo sa labas ng nasunog na BF City East Metro Transport Terminal sa Barangay Kalumpang sa Marikina kahapon ng umaga. Sa laki ng apoy, nadamay ang ilang truck at bus. Base sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa isang sumabog na wing van na nakaparada sa terminal at may kargang mga paputok. While they are arranging yung mga cargos nila sa loob ng truck. So that's the time na nangyari ang ating explosion because of these firecrackers. Matapos mapula ang sunog, tumambad ang sunog na katawan ng driver at pahinante ng wing van. 5 iba pa ang nagtamo ng mga lapnos sa katawan. Patuloy pang investigasyon kung sinong dapat managot. Sa Bulacan naman, nakilalang paggawa ng mga paputok, sinalakay ng mga pulis sa mga lugar kung saan daw ginagawang malalakas na uri ng paputok. Arestado ang isang ginang na nakuhanan ng mga plapla, bawang at 5 stars sa barangay Pulong Buhangin sa bayan ng Santa Maria. Huli rin ang 2 gumagawa ng paputok sa barangay San Juan sa bayan naman ng San Ildefonso. Maharap sila sa kaukulang reklamo. Dahil sa mga ganyang insidente at aksidente, gusto ng Department of Interior and Local Government na magpatupad na ng total ban sa mga paputok. Remind tayo ng remind, taon-taon na lang, ilang bata na puputulan ng mga daliri, di ba? Iwasan na natin ito totally. Kaya na maiselebra ang bagong taon ng maayos eh. Ibig sabihin, magkaroon ka ng fireworks display na lamang sa munisipyo o saan lugar, no? At maiwasan natin itong mga disgrasya. Dito sa Metro Manila, bawal magpaputok kahit sa labas ng bahay at sa mga kalsada, alinsunod sa pinasang resolusyon ng Metro Manila Council. Meron lamang pong designated na areas kung saan pwedeng magpaputok. Community po yan at sponsored po yan ng LGUs. Again, nire-remind ko po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, bawal pong magpaputok kahit sa tapat po ng inyong mga bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinatay sa sakalang isang binatilyo sa Calubian, Leyte. Ang suspect, ang mismong helper ng kanilang pamilya. Nasa Frontline balitang yan si Gary De Leon. Sunod-sunod na sipa ang inabot na lalaki ito sa Calubian, Leyte. Ang sumisipa sa kanya, babaeng kaanak ng 7 anyos na si Aaron Bergra, na pinatay sa sakal umano ng lalaki. Kinilala ang suspect na si Kevin Lapu-Lapu,
na nagtatrabaho bilang helper sa pamilya ng biktima. Sila pulapan lumabas na pangunahing sospek matapos makunan sa CCTV na kasama niya ang biktima nang mapaulat itong nawawala nitong Huwebes. Kinabukasan araw ng Biyernes ay nadiskubre ang wala ng buhay na bata sa isang damuhan. Agad inaresto ng mga pulis ang sospek na aminado sa krimen. Nagawa umano ito ng sospek para ipaghiganti ang kapatid niyang sinaktan daw ng ina ng biktima. Yung kapatid niya at yung nanay ng biktima, nagkaroon po ng agrumento, nagkaroon sila ng physical na pag-aaway. Dinabdab po yun ng suspect. Pinagplanuhan niya yung gagawin niya na pag-gabti sa magulang ng bata. Kwento naman ng ina ng biktima na si Bernadette na eksklusibong humarap sa News 5. Dati nang sinaktan ni Lapu-Lapu ang isa pa niyang anak. Ito raw ang naging ugat ng pagtatalo na nauwi sa pananakit niya sa kapatid ng sospek. Isang beses ko lang siyang sinuntok. Sabi ko, sinabihan ko na kayo, nag-warning na ko sa inyo, hindi nyo na pwedeng uulitin sa ano nyo kasi grabe na yung bigay nyo sa kanya nila na sakit. 5 buwan na raw nagtatrabaho sa kanila bilang helper si Lapu-Lapu na tinanggap daw nila kahit na-discover nilang may kaso siya sa illegal na droga sa Maynila. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang suspect na naharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Emosyonal ang pagbabalik bansa ng kababayan nating ilang linggong binihag ng Hamas sa Gaza. Pero sa kabila ng bangungot na sinapit, babalik pa rin daw siya sa Israel. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Mahigpit na yakap mula sa kanyang misis, 3 anak at nanay ang sumalubong kay Jelianor Pacheco o Jimmy sa kanyang pagdating sa bansa. Si Pacheco ang isa sa 2 Pinoy na naging bihag ng Hamas nitong Oktubre. 49 na araw siyang hawak ng militanteng grupo. Masaya po ako na nandito na ako sa Pilipinas. Nakita ko na yung mga anak ko, pamilya ko, asawa ko. Saka parang panaginip lang to. Habang nasa Pilipinas, isasabay sa kanyang bakasyon ang pagpapagamot sa kaliwang tenga na nabingi sa mga putok ng baril. Bukod sa lifetime monthly pension, sagot din ng Israeli government ang medical expenses ni Pacheco. And as a victim of terror, he is entitled of getting all the support like any other Israeli who is a victim of terror. And talking to Jimmy, I know that he already got also psychological support and assistance in Israel, and the Israeli government has been with him since the moment he was out of Gaza. Nakahanda rin daw ang ating pamahalaan na suportahan si Jimmy lalo na sa pag-aaral ng kanyang mga anak. We will mobilize further our resources in terms of pangkabuhayan. Ito ang isang pinoint out ni Pangulo nung nagpulong kami. Yung pangmatagalang tulong, pangkabuhayan at empleyo. Sa kabila naman ng dinanas, plano pa rin ni Jimmy na bumalik ng Israel para magtrabaho. Bagay na suportado naman ang kanyang misis at nanay. Actually, may trauma na rin ako pero kailangan po para po may secure niya yung kinabukasan po ng mga bata. Sa Pebrero ng susunod na taon, babalik pa Israel si Jimmy. Muli siyang maninilbihan bilang isang caregiver sa kaanak ng namatay na Jewish employer, kung saan itinuring na rin siya bilang bahagi ng kanilang pamilya. Sa Martes, nakatakdang umuwi si Jimmy sa kanilang probinsya sa Santa Ana, Cagayan. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nadiskubre na at nasilip ng Israeli forces ang mga tunnel na dinaraanan ng grupong Hamas. Dito raw sila nagtatago para di tamaan ng airstrike na kumikitil naman ang buhay ng mga sibilyan. Narito ang frontline report ni Marlene Alcaide. Ito ang panibagong tunnel ng militanteng grupong Hamas na nadiskubre ng Israeli military. Matatagpuan ito sa Erez Crossing na malapit lang sa border ng Israel at Gaza. Sa bagong video na ito ng Israel, makikitang binutas nila ang naturang tunnel. Dito umano dumadaan ang Hamas fighters gamit ang kanilang sasakyan patungong Gaza para makipagbakbakan. Sa isa pang video na ito, makikita kung paano itinayo ng Hamas ang naturang tunnel. Kumpleto sila sa construction materials. At bilang patunay, naglabas din ng video ang Israel na makikitang dumaan sa tunnel na ito ang sinasakyan ni Mohammed Sinwar. Siya ang kapatid ng Hamas leader na si Yahya Sinwar. Ayon sa Israel, matibay ang pagkakagawa sa tunnel. Kaya dito rin umano nagtatago ang Hamas para makaiwas sa patuloy na airstrike ng Israel sa Gaza.
Ang problema, mga inosenteng tao naman ang tinatamaan sa pambobomba ng Israel. Marami sa kanila, mga bata. Kabilang dyan, ang babaeng 13 anyos na namatay sa pambobomba ng Israel sa loob ng Nasser Hospital. Ilan sa mga tinamaan ng airstrike ng Israel ay mga pagamutan sa Gaza, gaya ng Al-Shifa Hospital na ito. Katunayan, ayon sa World Health Organization, napilayan na ng husto ang ospital na ito dahil sa tumitinding gera sa Gaza. The emergency department is just covered in blood and there are very few staff. Children are being treated on the floor for serious injuries, for burns. It's absolute chaos. Pero sabi ng Israel, hindi sila titigil sa pakipagbakbakan hanggat may hostage ang Hamas. Kaugnay niyan, naglabas ng Israel ng ilang larawan sa gusaling ito sa Gaza kung saan itinago umano ang 3 Israeling dinakip ng Hamas. Kita sa litrato ang mga nakasulat na senyales na SOS para mailigtas. Pero kapwa rin pala nila na Israeli forces ang di sinasadyang nakabaril at nakapatay sa kanila. Daan-daang Israeli ang nakiramay sa isa sa mga nasawing hostage na si Alon Shamriz. Ayon sa kanyang pamilya, 70 araw siyang hostage ng Hamas. Nanindigan din naman ang hepe ng Israeli military na hindi na mauulit ang ginawa nilang pagkakamali sa 3 hostages. Hiling naman ni Pope Francis ngayong Pasko, mas palakasin pa ang panawagan para sa kapayapaan, kaugnay ng aniyay terorismo mula sa Israel. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Susunod, pagkamatay ng batikang aktor na si Ronaldo Valdez, iniimbisigahan ng pulisya. 11 patay sa sumabog at nasunog na terminal ng langis sa bansang Guinea. At Santa Claus, meron din daw wish ngayong Pasko. Kung ano yan, alamin. Magbabalik pa ang Frontline na. Nakauwi na ng bansa si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang pagbisita sa Japan para sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. 10:37 ngayong gabi nang lumapag ng eroplano ng Pangulo. 4 na araw din siya sa Tokyo at nakapagpulong sa mga world leaders. Pasalubong ng Pangulo ang nasa 169 billion pesos na halaga ng tinatawag nilang actualized investments. Magre-resulta raw ito sa mahigit 15,000 na dagdag trabaho. Kabilang daw sa mga sektor na sakop ng mga bagong investments mula sa Japanese companies ay semiconductors, healthcare, infrastructure, agriculture, maritime security. Tinabla ni Pangulong Bongbong Marcos mga panawagan na palayasin sa Pilipinas ang Chinese ambassador sa gitna ng lumalalang tensyon sa teritoryo. Nasa Frontline balitang yan si Mian Los Baños. Matapos ang kaliwat kanang meetings buong weekend dito sa Tokyo, mga reporter naman ang hinarap ni Pangulong Bongbong Marcos bago siya umuwi sa Pilipinas. Dito natanong si PBBM tungkol sa mga panawagang palayasin na si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, dahil sa panggagatong daw nito sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea dahil sa China. Pero sabi ng Pangulo, hindi tayo pwedeng mapikon. Bagamat dismayado rin daw siya sa inaasal ni Ambassador Wang, naiintindihan niya raw na trabaho lang nitong ihayag ang posisyon ng China. Well, he's the ambassador of China, so he will always state the Chinese position. Doesn't serve any purpose for us to lose our temper or to overreact. Dagdag pa ng Pangulo, pwede naman direktang ireklamo sa Beijing si Wang kung may ginawa o sinabi itong hindi maganda. Pero ang mas mahalaga, hindi raw pwedeng magpadalos-dalos ang Pilipinas. Because the truth of the matter is, kahit mapalitan na si Ambassador Wang, pareho pa rin ang sasabihin ng susunod na ambassador. Dahil yun ang linya ng China. So hindi nila titigil yan. So we have to, that's why we have to work around it. We cannot overreact. Kung magkamali tayo, hindi malaking gulo. So we don't want to go anywhere near that situation. Batid naman daw ng Pangulo ang malaking agwat ng Pilipinas at China pagdating sa pwersa ng militar. Kahit nga raw itodo pa ang budget sa national defense, kakapusin pa rin tayo. Kaya mas mainam na tutukan daw ang pakikipag-alyansa sa mga karatig bansa. Even if we go up to the desired level of spending on defense, up to 2% of GDP, we will still be not comparative in terms of actual military force to the Chinese.
I think that's obvious to everyone. Kabilang naman sa napag-usapan sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Fumio Kishida dito sa Tokyo ay ang pag-usad ng Reciprocal Access Agreement o RAA. Hindi lang daw yan dahil sa tensyon na nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, kung hindi dahil gusto talaga ng dalawang bansa na mapalakas ang kanilang maritime capacity sa pamamagitan ng sabay na military training. Sabi din ni PBBM, nagkasundo na sila ni Prime Minister Kishida na ifa-finalize at pipirmahan na ang kasunduan sa lalong madaling panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Kinondena ng Pilipinas ang ballistic missile ng North Korea. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, delikado at mapanghamon ang aksyon ng Pyongyang noong linggo. Banta raw ito sa kapayapaan ng rehiyon. Ayon naman sa Japan, posibleng umabot sa kanila at hanggang Amerika ang pinakawalang missile ng North Korea. Reckless provocation naman ito para sa South Korea. Magbabayad daw ang Pyongyang sa magiging resulta nito. Sa ngayon, nasa final stage na ang South Korea, Japan at Amerika para sa kanilang missile warning information sharing system. Real-time daw ito para makakuha ng impormasyon sa mga missile launch. Ang China nanawagan din ng kapayapaan sa Korean Peninsula. Pinakawala ng North Korea ang missile bilang pagkundina nila sa pagpapakita ng puwersa ng Amerika sa South Korea. Iniimbestigahan ng Quezon City Police District ang pagkamatay ng batikang aktor na si Ronaldo Valdez. Sa kanilang pahayag, sinisikap daw ng QCPD na mangalap ng impormasyon at ebidensya kaugnay ng pagkamatay ni Valdez. Siniguro rin nila sa publiko na ilalabas nila ang resulta ng kanilang investigasyon. Sa ngayon, nanawagan ng QCPD na huwag muna gumawa ng mga espekulasyon sa pagkamatay ng aktor. Umiling din ng QCPD na igalang ang hiling ng pamilya ni Valdez na nagdadalamhati ng pribado. Nagdadalamhati ang Philippine showbiz industry sa pagpanaw ni Ronaldo Valdez sa edad na 76. Humiling muna ang anak ni Tito Ron at aktor na si Jano Gibbs ng privacy para magluksa ang kanilang pamilya. Inalala rin ng batikang aktres na si Chanda Romero si Tito Ron, a treasure in the Philippine movie industry na maituturing daw ang batikang aktor. Nakiramay rin ang dati niyang nakatrabaho na si Star for All Season Vilma Santos Recto. Naging emosyonal naman ang ating Good Morning Kapatid host na si Dimples Romana para sa kanyang law na minsan din niyang nakatrabaho. Pag-alala ni Dimples, pinapahalagahan daw ni Tito Ron hindi lang ang kanyang work, kundi pati ang lahat ng tao sa set. Kaya patuloy raw nila itong mamahalin at titingalain. Napapost naman si Catherine Bernardo ng pictures nila ng kanyang lolo sir sa IG story. Nagsama at naging malapit sina Kat at Tito Ron sa serye nilang Too Good to be True. Bukod sa pagiging ama ni Jano Gibbs, nakilala rin bilang mapagmahal sa maraming tao at artista si Tito Ron. 5 dekada niyang pinatunayan ang kanyang galing sa showbiz industry. Nakikiramay po ang buong News 5 sa lahat ng naulila ni Tito Ronaldo. Susunod, terminal ng langis sa bansang Guinea biglang sumabog na ikinamatay ng 11 tao. Sa gitna naman ng baha sa Australia, may lumalangoy na buhaya. At Santa Claus sa Guatemala buwis buhay para maghatid ng pamasko. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Sumabog at nasunog ang terminal ng langis sa bansang Guinea sa West Africa. Nilamon ng malaking apoy ang terminal na bagsakan ng mga ini-import na langis. Sa laki ng sunog, pahirapan ang pag-apula. 11 ang patay habang higit 80 ang sugatan. Sa lakas ng pagsabog, nasira rin ang mga bintana ng mga kalapit na gusali. Daan-daang residente tuloy ang pinalikas. Inaalam pa ang sanhi ng pagsabog at kung magkano ang kabuang halaga ng pinsala. 12 ang patay sa walang habas na pamamaril sa Mexico. Pinasok ng armadong grupo ang isang holiday party sa bayan ng Salvatierra. Dito ay pinaputukan ng baril ang mga biktima na agad nilang kinamatay. Nakarinig pa ng mga pagsabog ang mga residente na napagkamali ng mga fireworks. Inimbisigahan ng motibo sa krimen.
Malalakas na bagyo ang tumama sa Australia at Argentina. Sa gitna ng unos, may buwayang naispatang lumalangoy sa gitna ng baha. Yan at iba pa sa Frontline News ni Marian Enriquez. May sumilip sa rumaragasang baha sa Ingham, Australia. Isang buwaya. Kanya-kanyang kuha ng litrato ang mga residente. Pero para sa kanilang kaligtasan, rumisponde ang mga wildlife officer at pulis saka hinuli ang hayop. Nagpupumiglas ang buwaya hanggang sa dakmain siya ng mga otoridad. Tinalian ang bibig nito saka ipinasok sa loob ng kulungan. Matinding perwisyo ang iniwan ng pananalasa ng Tropical Cyclone Jasper sa Australia pa rin. Lubog sa baha ang mga sasakyan. Kanselado ang flights. Nag-abiso ang pamahalaan sa publiko na lumipat muna sa matataas na lugar. Sinalanta rin ng malakas na bagyo ang Argentina. Sa video na ito, tila sumasayaw ang mga puno sa kasagsagan ng pag-ulan. Nabagsakan ng puno ang mga nakaparadang sasakyan. Bumagsak naman ang bubong ng warehouse na ito. Gumuho rin ang bahagi ng dingding at bubong ng sports center na ito kung saan 13 ang namatay. Nagkataong may skating competition doon nang mabagsakan ng mga biktima. Binisita ni Argentinian President Javier Milei ang lugar at nagpaabot ng pakikiramay sa mga namatayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Spotted ang iba't ibang Santa Claus sa iba't ibang bansa. Pero iisa lang ang kanilang layunin, ang mamigay ng pamasko. Buwis buhay si Santa Claus sa bansang Guatemala. Nagrapel siya pababa kung saan naghihintay ang mga batang binigyan niya ng regalo. Sisiw kay Santa yan dahil isa pala siyang bumbero. From rappelling to running. Sandamakmak na Santa naman ang nagtakbuhan sa Mexico City. Ang iba, hindi reindeer, kundi alagang aso ang kasama. Sa Venice, Italy naman, 12-12 ng Santa Claus ang spotted na nagsasagwan. Bahagi yan ng kanilang programa na Venice Lights Up Christmas. Abangan! Santa Claus, excited na sa Pasko. Pati nga siya, meron ding wish. It's time to say to everybody, very Merry Christmas and happy and a better New Year. At ang pinag-uusapang kontrobersya ni na Andrea Brillantes at Catherine Bernardo. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Attention anime fans! Magkaka-remake sa Netflix ang hit anime na One Piece. Sa video announcement ng Netflix, tatawagin itong The One Piece. Anime remake ito ng original One Piece manga na magsisimula mismo sa iconic East Blue Arc episodes. Nagsimula na rin ang production para rito. At ang mas bongga, produce ito by Wit Studio, ang sikat na production team sa likod ng kakatapos lang na hit anime na Attack on Titan at Spy X Family. Wala pang detalye kung kailan ito ipapalabas. まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。 Heto ang isa pang chika. Hot topic na naman ang Katniel dahil sa ulat na umamin daw si Andrea Brillantes na nagkita sila ni DJ. Sa exclusive report ng PEP, ito raw ang nag-udyok kay Catherine para makipaghiwalay kay Daniel. Ayon sa mga hindi panangalanang resources ng PEP, si Andrea mismo ang nag-reach out kay Kat at nagbulgar na palihim silang nagkita ni DJ. 2021 pa raw na magkita sina Daniel at Andrea. Bukod dyan, pinabasa rin daw ni Andrea kay Kat ang ilang conversation nila ng aktor. Giit ng PEP dahil dito nasira ng tuluyan ang relasyong Katniel, quote-unquote. Hindi malinaw kung kailan mismo nag-break ang Katniel, pero sa report ng PEP, hiwalay na umano ang Katniel nang dumalo sila sa ABS-CBN Ball last September 30. Dahil sa report na yan, nag-trending na naman ang Katniel at pati ang IG username ni Andrea na Blight. Wala pang komento dito sina Catherine, Andrea at Daniel.
At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Monday mga kapatid. Ano kaya pala nagsuplong? Oo. Ngayon ka na nagbibigay ng analysis mo. Ang aga, ha? So, siya pala yung source, kaya nalaman. Oo. Ayun naman pala. Akala ko siya yung... Okay, never mind. Akala ko siya yung... Anyway. Next time na lang. Para sa ating pabawang Pampagood Night, tuwing magpapasko, uso ang mag-wish kay Santa Claus. Pero ngayong taon, si Santa naman ang may Christmas wish. Kung ano yan, alamin sa report na ito. 7 days to go before Christmas. Kaya naman, daang-daang libong letters mula sa iba't ibang bansa ang binabasa ngayon ni Santa Claus sa Santa Claus Village sa Rovaniemi, Finland. Karamihan daw ng letters galing sa mga bagets na nanghihingi ng regalo kay Santa. Pero ngayong Pasko, may wish din si Santa. Humihiling siya ng kapayapaan sa bawat isa matapos ang anyay turbulent o magulong taon. Once again, this year has been quite turbulent. And it seems to be that people have already forgotten some very important things, like friendship. My biggest wish is that people from all over the world could live together in peace. It's time to say to everybody, very Merry Christmas and happy and a better New Year. Habang papalapit ang Pasko, dagsa ang bumibisita sa Santa Claus Village. Mula sa iba't ibang bansa ang dumarayo. Nakakapasok sila sa Santa House kung saan nami-meet nila si Santa at nakikiselfie. It was just amazing. I've never experienced Christmas like this anywhere. And this is just like I read and saw in the movies. Lalo pang nakadadagdag sa Christmas feels ng mga visitor ni Santa ang snow sa Finland. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ganun pala yung wish niya. Peace on Earth. Taon-taon yun. I mean, after 5,000 years of recorded human history, 2,000 years of Christendom, and so many beauty pageants, pareho pa rin, world peace pa rin ang hinihingi natin. Ikaw pati si Santa, inaaway mo. Pati naman yung New Year's resolution natin, pare-pareho, di ba? Lose weight, better 2020. Hindi ko Christmas wish yung lose weight. Ako, taon-taon ganon. Hindi naman nangyayari. World peace pa rin. World peace. Oh, why not? Lalo na ngayon, 7 days na lang mga kapatid. Pasko na. At yan po ang 45 headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasagas magbalita. Sa ngalan ni Mel Los Baños, ako po si Maricel Halili. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi. Ang Paskong Kapatid. Feel ang Paskong Kapatid.